The tobacco branch of Leiber Sabigaon Rentals is now open. Leiber Sabigaon Rentals Tabaco City Branch, located at Casa Zamora, Cabela Street, corner Zamora Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Albay. They offer various wardrobe perfect to any special events and occasions for both men and women. Bridal gowns, suits, female entourage wardrobe, male entourage wardrobe, parong, Filipiniana, ball gowns, cocktail dress, evening gowns, ninang gowns, print-up wardrobe, bridal entourage robes, and many more. Open daily from 9 a.m. to 6 p.m. For details and inquiries, you may call 0917-500-3119 or message their FB page at Leiber Sabigaon Rentals, Tabaco City Branch. You may also visit their Legazpi branch located at the second floor, Escalada Building, Rizal Street, Old Albay District, Legazpi City, beside the old STI Legazpi. Dress to impress. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Ilabas na ang basura nyo. Truck na hahakot na dito. Mga basurang naipon, lahat ng itatapon. Ilabas ng mahakot ito. Sa bahay at opisina, sa ospital at eskwela, sa palengke, karinderya, mga hotel at kalsada, hinahakot ang basura. Sundin natin ang payo ni Mayor sa kalinisan at kaayusan. Hintayin ang truck ng basura. Huwag po tayong magtapon kung saan-saan. Iayos ang basura nyo na pwede pang papinabangan. Basurang pinagkukunan ng kabuhayan ng magboboteja at bakal. No segregation, no collection. Ipinapaisi ka manihamiento kan Aleco na magkakaigwa ni District Elections sa Junta Direktiba sa mga maabot na aldaw. Ang mga eskwelahan na magiging voting centers sa kada syudad o munisipyo, iyo ang mga minasunod. March 9, 2024, District 2 sa Tabaco, Tabaco South Central School. Deadline of filing of COC on February 28. Sa March 16, 2024, District 5 sa Albay District, Bagong Bayan Central School. Asin sa Manito, Manito Central School. District 6 sa Kamalig, Kamalig North Central School. Asin sa Daraga, Daraga North Central School. Deadline of filing of COC, March 6. Sa March 23, 2024, District 7 sa Ginubatan, Ginubatan East Central School. Sa Hubillar, Hubillar Central School. Sa Puduran, Puduran East Central School. District 8 sa Ligao, Ligao East Central School. Uwas, Uwas East Central School. And District 9 sa Libon, Libon East Central School. Asin sa Pulangi, Pulangi South Central Elementary School. Deadline of filing of COC, March 13. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kanaleko sa nasabing cut-off date. They pwede ang pagboto sa pag-inig proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdala ng anuman na ID, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, asin iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang burutuhan mapuon sa oras na alas 8 linaga, sagkod alas 3 nin hapon. Ang mga interesadong konsumidores na mga kandidato pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility and documentary requirements asin Certificate of Candidacy sa Member Services Division sa Opisina Canaleco, W. Vincent Street, Old Albay District, Legazpi City. Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Maylin Enterprises. Maylin Enterprises, the fire fighting exponent. Maylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Maylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Maylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Maylin Enterprises. Maylin Enterprises, the fire fighting exponent. Super Sakap, halo-halo, sarap. 13 Sakap, halo-halo, sarap. 13 Sakap, 13 Sakap, halo-halo, sarap. Pag halo-halo, dapat chowking! Sa
Value Med Generics Pharmacy, kalusugan mo, protektado. Dahil sa mga gamot na murang halaga na, may kalidad pa. Bakit ka pa magtitiis sa mamahalin na gamot? Sa Value Med Generics Pharmacy, you can save up to 80% on generics medicine. Kaya siguradong may Value Med na para sa'yo. Sa Value Med, pamilya mo protektado sa gamot na sigurado. ValueMed Generics Pharmacy Tobacco at corner Burgos Street at Tomas Cabila Street, San Juan, Tobacco City, near Chinoy Fire Station and beside Switch Cell Phone Repair Shop. Open from 8 a.m. to 9 p.m. For calls and deliveries, contact 0995-340-0795 with ongoing discounts on selected branded and generic medicines. Please like their Facebook page, ValueMed Generics Pharmacy Tobacco. Ngayong Pebrero, buwan ng mga puso, nais ipadama ng One Radio ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Padaba mi kamo dahil sa padagos na tiwala nindo. Asin pag-antabay sa indong mga radyo. From the city of true love, Tabaco City. Ini ang One Radio 91.3. Perming tindugon na nagpapadaba sa indo. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Dahil halong duda, legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maraynaldo po giraray mga tugang. Nagbabalik po ang programang legal sana. Nagigilok ako sa kapartner ko ni medyo nalit kaya kita ko niyan. Ini po si Attorney Randy Blanza. Didi po sa programang legal sana. Siyempre po karibat ang satuyang co-host. Marahin na aga po sa Indugabos. And ako po si Attorney Joyce Amara Vosotros. Thank God, nakahabol. Nag-ulok na si Joyce. Si Attorney Vosotros. Tago na niya, masulo na naman siya niya. Anyway po, so kang Sabado, duwang Sabadong di ako nakasabay sa programa medyo busy. Actually ngayon, Joy, mga tugang, si Attorney Vosotros is also part of San Jose Community College. She is an instructor. As in, dakulong kitang aktibidad ngunyan, So, actually po, ngunyan, kasuhapon, nag-host kita, Attorney Joyce, kang mga college presidents, kang, Association of Local Colleges and Universities sa Bilog na Bicol. So, kita ang host, dakulon kaming napagkahururan kasuhapon, About po sa Attorney. about sa pagpadala, mga compliance kang mga community college, ngunyan, dakulo natatrabaho. Kaya tig-isip ko, baka na late, baka di makaabot si attorney. Tadakulo na magitig pa comply ang CHED. Yan kaya mga tugang, siguro sa karaman po kang gabos, difficile po ang pag-maintain. Lalo na ang San Jose Community College, beneficiary kita kang free education. Yes. Ang mga estudyante tayo dyan, dahil nagbabayad ki tuition, dahil nagbabayad ki miscellaneous, gabos, pero may kapalit iyan. Ang kapalit kaan sa muya sa administration na tigahagadan kami kimanlain-lain na dokumento mga araw kaning i-comply nindo nganing ma-maintain ta ining padagos na free tuition. Kaya iyan po siguro pakihuron man sa mga eskwela na pag pag beneficiary ka mo kang free tuition, that's a privilege. Tigpapagalan yan kang sa administration. Kumbaga, pagyamanin man nindo. Kumbaga, magturol-tol. They don't take it for granted. Yan. Magtarapos. Takitang baga sa kamong mga instructor, nagigibo ka mo kiway, nganing ma-prepare sinda sa eventualities na makagraduate, matrabaho, So, iyan ang napagkahurunan mi kasuhapon. Dakulon. Dakulon na tagagad. Tapos po siguro ano ta naman ini na ining chance sa digdi sa programa ta na i-announce ta na Janabanggi igo kaming coronation night kang search for Mr. and Miss
SJCC. Wow. As in sa aga, that is culminating activity kang sa tuyang week-long celebration kang Foundation Week. Mainimbitaran kitang banda, Tot Happy. Social. Tot Happy. Ako bako ako sa mga new generation. Yes. Sikat na yan. Opo, nag-perform na sinda sa Wish Ko Lang. Ay, Wish Sa ASAP Lang. daan. Nag-ASAP po. Tapos, ang nag-ano sa Inda, nagpo-promote si Regine Velasquez. Yes. So, kaya sabi may, konta na habang buro-barato pa ang Oo. talent eh. Tapag suminikat ang bandang ini, Di na-afford. Dipisil ta na ining makuha. So, we are inviting everyone, especially yung mga students, mga non-teaching staff, teaching and non-teaching staff sa San Jose Community College to join us in the victory party. Maugmahon ining week-long celebration ta. We started with the foot parade last Sunday. Tapos nagkaigwa kitang mga activities, may blood donation drive. Igwa pa kitang kasubanggi. So Miss Galang Queen, yung mga LGBTQA. Ngaon duman si Vice Governor Glenda Bongao. Wow. Talagang hanggang natapos. Wow, Hanggang very natapos. supportive si Vice Very Go. supportive. Thank you po Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao for the full support sa samuyang mga sa LGBT. Anyway po, so much for that. Ang topic tangon niyan, Attorney Joyce, right of way. Oo. Kung pwede ba makiagi sa kataid na lote kung saan ka naka-ista. Pirang taon ka na nagpa-practice, Attorney Joyce? Mag 1 year pa lang po. May na-encounter ka na kaini, na iriwal? Na, Dai pa man ako na-encounter, pero kang nag-guest ako sa DCGB, iyon tiga para hapot sa ko. Na right of way. Very common siyang issue. Sa kuya mo kang mga tugang, may mga kaso na ako na kining nakaputan, nakaabot kami sa Supreme Court. Oh, grabe. Nakaabot sa kaso sa kang Supreme Court para lang i-determine whether or not ining naghahagid kang right of way, entitled ba talaga siya? Pag ang sarong kaso po nakaabot sa Supreme Court, magastuson yun. Yeah. Magastuson yun. Kasi agyan niya MTC, ma-RTC, ma-Court of Appeals. Nakaabot kami, may 2 kaso ako na nakaputan before. Ang question is the existence of right of way. Inabot na kami sa Supreme Court. Inabot sa kaso mga 6 na taon. So, ganun ang problema tali di sa Pilipinas pagtungkol sa daga. Pagtungkol sa daga. So, ngunyan po, ang pagurunan ta, ano ba talaga ining right of way? Kung halimbawa ngayon may daga ka, entitled ka ba talaga sa agihan na makiagi or kasi po ang right of way digdi saro ini sakaw sakang iriwal talaga sa mga magkakabarangay. Tama po. So mga magkataraning baga nag-iriwal ta. Dati nga, tig-agihan mo yan, para ngaya, ngunyan ngaya, kinudalan. Kinudalan. Tinawana na sana kami sa dayuton ngaya, maski ngaya bisikleta, dahil na makaagi. So, ngunyan, dyan ang nagpupon dyan ang kausa kang iriwal sa, lalo na sa magkataraning. Kaya, ngunyan po, hopefully, ining programa, makatabang po ini sa mga nagdadawag, sa paradawag sa tuya, arin po ba talaga kita entitled ki right of way? Ang number 1 requirement digdi dapat igwa kang daga. Siyempre. Sa kung dahil ka man na daga, man na right of way ang agadon mo? So, for a starter po, ang pagbakal po ki daga, araw po kay ni pag mabakal ka po ki daga, halimbawa, you are a buyer, you are interested in acquiring as a property, siguraduhin mo po na sa barakalan pa lang, pag pirmahan kang deed of sale, sigurado na ang hururo na igwa kang aagihan. Because it is the obligation of the seller. Lalo na kung ang nabakal mo, interior lot. Usually baga, Attorney Joyce, dakulao na lote, mabakal ka sa halimbawa sarong ektarya, mabakal ka sa ng mga 200 square meter ta tutugdukan kiharong. Tinausay mo sa puruhon na parte. Iyan na sa puruhon na parte na iyan, you are entitled to an access to the national road, national or provincial road, or basta public road. Yes. Dai ka pwedeng, ang taramon kang seller, pinabakal ko sa nabagay sa imo 200, dahil man nga kitang kasunduan, na matao pa ko sa imong agihan, bata bagang halabaon, dyan nagpupuon ang problema. Kaya dapat pa po, sa pagbarakalan pa sana, sa pagpirma sa deed of sale,
nakalaag mismo dapat yan sa deed of sale. Na ikang nagbabakal, you are also buying the right of way. Tayan, may presuman, an bako po libre ang right of way. Ano, iyan ang common na misconception kang mga tao. Ang right of way ngayon, libre iyan. Sala po, may bayad po ang right of way, may just compensation iyan. Ano? So, initabi at Attorney Joyce, anong manda ang mga kaipuhan nganing makaklaim ka ki right of way, ining criteria for the right of way in the Philippines. Okay, sabi po kang New Civil Code, may apat po na criteria para mag-grant ka ki right of way. Inot po, sudaga po kung saan situated ang sa imong lote, dapat isolated. Kumbaga, napapalibutan ki mga immovable properties na di ka talagang maagihan maski diit paluwa sa public highway. Alimbawa nga so daga mo ngayon, may mga building. Oo. Sa inutan mo may building, digding ngayon may kudal. So, wala talagang lagusan. Day ka talagang agihan. So, pwede man bagang ito ni maglayog. Di pisil yan. Pag nahiling kang naglalayog, may kalalagyan ka sa barangay nindo. So, dapat isolated Iyo po. Oo. Pangadua po, kung tatawan ka man pong right of way, dapat so shortest distance paduman sa public highway. So, pinakaharaniman po. Day namimili. Oo, day ka pwede mamili. Gusto ko ngaya mag-agi ngaya, digding nga sa parting inita, bako ngayong maawot. Ang titaw sa imo, sumaawot na part, tapag inagyan mo man sa ngayon, magkaharalang awot. Iyo. Okay, linigi na sana. Ay, day ngaya, gusto ko ngaya ininang malinig. Day kang karapatan na magagad kang kasi ang matao sa imo ka right of way, sukag sa diri kang daga. Iyo po. Kasabay po kani, besides na pinakahalipot paduman sa highway, dapat least prejudicial man para sa servient estate sa mataong sa imong right of way. Di siya masyado apektado. Oo. May na-encounter ako kay ni Kaito. Ang harong niya, may naghagad sa iyang right of way. Tinao niya so sa gilid, okay nga yan, dahil problema, mag-agi nga ka mo, digdi nga sa may gilid kang kudalme. Tinawanan ki right of way. Ang gusto man kayong naghahagad na right of way, ay gusto mo nga dyan nga maagi sa may harong nindo, tayo nga yung pinakaharane. Di mawara ngayon sa privacy kang sukag sa diri. Day ka makadecide. Kasi ang ma-decision kung arin ang least prejudicial, sukag sa diri kang daga, nagagamiton na right of way. Tama. Pantulo pong requirement para matawan kang right of way is payment. Sabi mo nga, Sir Kasubago, ang right of way, bako man po siya libre. Yan. May indemnity po iyan sa tawong nagtao po sa imong right of way. Iyan po ini ang usual ay nang kausa kang kang kariribukan digdi sa Pilipinas. Aguna po kay ang right of way libre. May bayad po 'yan. Halimbawa ngaya, ako ngaya nagpabakal ako kilote. Halimbawa nga nagpabakal ako kilote, tinao ko sa imong lote, sunasa puro. Di syempre mahagad ka sa kong right of way. Ang presyo na itatao ko sa imo, so presyo kang nabakal mong lote, tapos so right of way itatao ko sa imo, idadagdag ko an sa presyo. Kasi po, daing libre na right of way. Daing libreng right of way. May bayad po yan upon payment of just compensation. So, kaya ma-insister sa iba, ay dahil nga yan, sabi nga ni Arog ka ini, dahil na po kami magparadangog sa iba, dangugon po nindo kami ni Attorney Joyce. Ang right of way po, tigbabayadan. Kung ang right of way po, tigtatao sa indo kilibre, tigpapaagi sa indo, nag-aagi ka mo dyan, na dahil ka mo tigsisingil, magpasalamat po ka mo sa kagsadire sa iyang mahuyong buot. Magpasalamat kita sa kagsadire, tamabuot na tig-alaw kitang gamiton ang property ninda, nganing agihan nindo everyday sa bilang right of way. Kasi pwede ninda yan saraduhan. Especially kung igwa ka man sa ng ibang agihan. So, iyan pang iyan ang number one cause of action sa digdi sa tuya na aguna talaga. Inda, sisay daw niya o ka nang naka-istorya na pag right of way da, tigahagad. Ano mga yung tigahagad? May naisip ka pang yung Attorney Joyce na libre? Libre mangarap. Libre na sa naman yan. Mangarap, pati nga naman yan, pag-park, may bayad na. Pati baga nga mo niyan, so mapapicture ka baga dyan ngayon sa mga alam mo, mapapicture ka sa artista. Okay, mabayad ka baga sa artista. Diba? Yeah. Dahil naman ngunyan pong libre.
O tapos ang ikapat tabi Attorney Joyce. Ang ikaapat po, pwede ka lang po matauan na right of way kung wala ng ibang access. Ibang agihan. Wala ng ibang agihan. Iuna sa nananggadaan. Saka lang legally may right para maghagad po kay right of way. Kasi sabi kang susarong igo nga kaming agyan attorney. Pero nga maagi kay nga kami sa uyan bagang sa pilapil, sa paras. Gusto mi nga kuta, so dahil na kami madugian. Dahil ka man po dahil ka man makahagad kan. Kung ang tinaos sa imong anuan may dugi, may agyan na dugi, obligasyon naman po ninduan na palinigon. Tama Ikang po. nag-agi kan, kamo ang nagagaramit diyan, kamo nang mag-ayos. Ang obligasyon kang nag-agi, bako lang kita puros pakabig. Bako lang kita puros pakabig. Kung naning nindo po ang agyan nindo, maawuto na. Gabutan ang awot. Okay, pasabsabi na kikarabaw. Nganing malinig ang agyan nindo, bako yan obligasyon kang Tama. Ang common na hapot po at attorney is, kung natawan ka po bang right of way, ibig sabihin po ba, sa imo na su right of way? Dai po, ang right of way, halimbawa ako may daga, tigpaagi ta ka. Sa kusyan, Oo. ang right mo lang, mag-agi. Pero halimbawa, may naling ko, igwa ka ng ibang agihan. Uto ng tigsukataning may nabakan man sukataning, dumana nag-agi, pwede ko ang pasaraduan. May titulo iyan. So halimbawa, kung gusto mong, dahil ko ang magpasaraduan, bakalon mo sako. Ipabakal ko na porsyon na right of way. Ang right of way po, natitituluhan. Pwede mo siyang i-apply for a title. So halimbawa, ako, ang daga ako niyaon sa laom. Yan ang apod mi dyan sa malilipot, sa laom. Medyo laogo na yan. Gusto ko ining agihan na ini, sigurado ako diyan sa saraduan kang kagsadire. Baka baga ako dalan or kung pwede ko ang bakalon. So halimbawa, portion kang daga kang kataning may, babakalon ko yan for purpose of right of way, ang apod kan perpetual easement. For life na yan na right of way, pwede ko ang patituluhan. Daiyan pwedeng tugdukan kay man na structure kasi ang purpose niya sa pagtitle is a right of way. Iyan ang pinaka-protection nganing dai kapag saraduan. Kasi ang sarap padigding hapot Attorney Joyce, pira ngay attorney ang lakbang kang right of way, di ba? Pira talaga. Pira da sailing mo Depende po yan sa tawong nangangaipo kang right of way. And na-adjustment po siya, depende sa needs kang depende nangangaipo. sa pangangaipo Opo. kang sumagamit. Halimbawa, ako ang harong ko nya sa laog. Ngunyan, ang service ko ngaya, bisikleta. So, pwede mo akong tauanan ki right of way na makaagang bisikleta. Pero ngaya, kung halimbawa, nagbakal akong kotse, di syempre, kay puwan ko naman, kiagyan ki kotse, may obligasyon ka man, natawanan ako na right of way, so pwedeng manigo ang kotse. Tama po. Pero syempre, obligado akong babayadan so mo. So Yes portion po. na nagamit ko bilang right of way. Opo. Pero po, pag ang maagi man po is mga cattle, animals, may limit po ang pwedeng i-grant na right of way. Minsan, sa civil code, igwa ng So mga limit na 75 meters lang. kung ang alam ba ngayon po, ang dagaan mo harani sa salog. Dahil mo man pag puron kung hain nga sa salog, duman ka na matugdo ki parel, ki kudal. Pag may nalunod dyan, dahil na lamang makasakat, may right of way po yan, may easement yan na dapat, kung pirang metros, dahil ka dyan pwede magtugdok, kung may malunod ngaya, may mag-aging tao, may mag-aging hayop, pwede lamang dyan makaagi sa gilid kang salog. Tama po. Iyan pong actually, ang purpose man lang ng right of way, human consideration. Yes. Pakuronsiderara naman sana. Kaya nag-iriwal, dako na nakasabot right of way, harabo magtarao. Miyasa na mag-agi, habo magtao. Gusto mag-aragi, gusto pero harabo magtarao. So, kami problema man actually na na right of way iyan. So far na solusyonan naman. Iyan ang number one, sabi nga ni, kung sa hilang ngaya, ang pinaka-common na hilang si ipon. Ang pinaka-common na kaso, daga. Tama po. Ini pong right of way. So, paano da kita makakuaki
legal right of way. So halimbawa po ngaya, ako kag sa diri kidaga, gusto kong may maagyan ako. Paano tabi Attorney Joyce ang ang proseso? Yan, securing a legal right of way. Sa inot po, makikihuron po kita sa kataning tato kung pwede kitang tauan na right of way. Amicable settlement muna po. Gabos na bagay po, nadadara sa hururon. Yes. Kung magkasundo kita, mga, made, pwedeng, dyan nga kami mag-agi. Mabakal nga kaya, so aki iko kikutse, pwede nga yung tawanan mo nga kami dyan. So, agihan man nga ya, o tangani nga ya, makalaog man nga digdi sa kutse. Kung napapaghurunan naman po gabos, 'di ba? Sabi nga ni kung maray ka man sa mga pagtaraning mo, willing naman 'yan. Anyway, dahil man mawara sa daga. Tama. Nyaan man sana yan sa daga. So, Makikiagi man sana. Makikiagi man sana. Parang problema kaya para nga nakabakal niya ki agun kung sisay na yun na nagpuro na so iringgitan. Dahil nga pinakurudalan, pinaralaganan ki kudal-kudal. So, iyan po ang iyan ang nagiging issue tadigdi na minsan Filipino mentality, so crab mentality na habutang nahiling na nag-uswag ang ang pagtaraning. Kaya kung may maginibo kita, hadlangan ta ito, day ko ta. Iyo. Kaya po, kung di man po madara sa maray na hururon, kung halimbawa, ang harabo talaga tabi Attorney Joyce, nakipaguro na, sabi ka nga, ay, abo ko, maghanap ka mga ibang daga. kung arog po iyan na po so perfect time para mag-file ka ng case na i-pray mo sa court na tauan kang right of way. Iyan na. Sabi nga, pag dahil nadara sa santong dasalan, santong paspasan. Kung dahil nadara sa maray na hururon, ang sunod na po kan court action. Tama. So, ma-file na ngunyan, sinagahagad ki right of way, mapatabang sa korte. Nga court, huni nga, di ako tigtatawan ng ki right of way, willing man nga akong magbayad, willing man akong Pag nahiling po kang korte, na justifiable naman so tigahagad, kaining so right of way, as in, ika nakikipagtagasan, ay, di nga ako matao, abo ko, malainon yang ugali kan. Ko na sa ngayon, gibuon ko na sa ngayon na yan na daga ngayon, pakudalan ko lamang kaysa magtao ko dyan may problema po kita dyan. Once the court orders you to give the right of way to the petitioner, daay kang magiginibo kundi sunodon yan. Pag daay mo sinunod ang korte, anong apod ka na, Attorney Joyce? Contempt of court. Pag contempt of court, ibig sabihin, nagdunong ka na sa korte, mas matibay ka na sa korte, dumang ka sa selda. That is a criminal act. Yes. Pwede kang padamputon asa. Pwede kang padamputon because that is an indirect contempt of court. Dai mo tigsusunod so utos kang korte, pwede yan mag-issue ki warrant of arrest for you to be incarcerated. Yes. So may napipriso sa daga, igwatabe sa mga madunong. Kaya kung kayo pa man po paghurunan na sa court, grabe pa ang gastos. Pwede man sanang bayadan ka na lang, ikalugod na gastusan ka pa. May naramdaman ako kayan. Ang kaso ka ito, actual case, ang kaso niya is ang right of way is about only sa dayuton man lang na daga na gagamiton. Tapos siguro tigpa-appraise mo nga na ito sa market value. Ang market value niya, ang niya baga, so assessed value sa tax declaration, 30,000 pesos. So for 30,000 pesos, kung nagkabarayada na, tapos na, nagkarasuhan. Mabayad ka sa abogado, mabayad ka sa appearance, etc. Sobrahon pa sa 30,000 ang ginastos just to secure the 30,000 worth of right of way. Kaya kung pwede pong mapaghurunan man lang, magkasurundo na, kung pwede man ka mo magpa-assist sa barangay, although pag tungkol sa daga, dahil man po ini-covered kang katarungang pambarangay, daing karapatan si kapitan, si lupo, na magtaram, na tama sa laika. Because this is already a legal question beyond the jurisdiction of the barangay katarungan law. Kaya po, diretso ini sa korte. Although may ang pwede lang gibunik ni lupon, ni kapitan, pagkasundoon. Mag-settle. Tapos kung di talaga mag-settle, isyon kay certificate to file action, dumanang ka mo sa korte. So, iyan ang And of course, last
mabayad ka. Oh, mabayad. Ano? So, inuulit po namin daing libre na right of way. Kung ngunyan po ang tig-agian nindo dahil kamo tigsisingil, tawan ni man ki ano, kumbaga a little thank you sa kagsadiri kang daga na nagtutugot na mag-agi kamo sa daga ninda, private land ninda na dai kamo tigsisingil. Because the right of way can only be secured legally upon payment of just compensation. So, mga ining right of way tabi Attorney Joyce, din for life? It depends. Ang duration po kang right of way, depende sa agreement po kang nindo. Kang nagtao po sa mo kang right of way, kung temporary lang siya or permanent. Oo. Tahuyan bagang, halimbawa nga ako, may daga. Permanent man sana ako dyan na maestar. Pwede ngayong habang ngayon, naghalat pa ako kang so, tigpatugdo ko ngayong daga duman ngayon sa sentro. Tawanan mo na akong agihan. Yan. So, temporary lang ito. Or halimbawa ngaya, ining right of way ini, tigagamit ko. Kaya lang, naglipat na ako kiharong. So, ang natad ako duman na dahil naman na nag-star duman, dahil naman na so dahil nang magamit kang right of way, pwede na yan ipasarado. So, halimbawa, pagbalik ko, natang pinasarado mo, matugdok ng girari ako digdig iba nang hururon iyan. It is now a new contract. Yes. So, ang right of way po, pwede siyang temporary, pwedeng permanent. Pero usually, ang right of way, temporary lang yan. Kasi anytime, pwede yan saraduan kung dahil naman tigagamit. Halimbawa, lalo na ngunyan, dakulo ng mga road opening. Dati ngaya, ang daga mo, enclosed. So, nakikiagi ka pa kung sa insain. Nagkaigakiway din nyaong ka na, nagi ka ng along the road. So agyan mo dati, dahil mo naman kaipuan, kaya nawara na sa pagiging yang so right of way na ito. So, bako yan, kung gusto mong maging permanente ang right of way, for life, forever, patituluhan mo. So, iyan lang po ang nagiging iyan lang ang way, iyan ang way para maging permanent ang right of way mo. It should be titled, and that title would specifically state that ang purpose kang daga na yan is only for right of way. Dahil talaga dyan na may makakatugdok. Pag may tuminugdok po dyan mga tugang na, halimbawa may nagpatugdok na harong, pwede mo yan i-demolish. That is an obstruction. Pag may naglag nga dyan na kung ano man na improvement, pwede mo yan ipagaba because that is an obstruction. Because this particular parcel of land, ining particular parcel of land na ini, right of way ini. Agihan kitawo, agihan ki behikulo. So, ang common naman na issue po sa right of way, sisay ma-maintain kay yan after tinauan na kang ngayon, sisay na daa. So, iyo po ang common issue. Pero, ang usually pong nagme-maintain kayan kung sisay po ang nag-grant kang right of way. Tapos, shared responsibility Yes. actually. So, nagtao, syempre, niya man na maagang kitawo. Tabaka nga bulod-bulod, may obligasyon man niya. Lalo na kung nagbayad. Lalo na kung may compensation, obligasyon niya man, ipaplat. Pero ngayon, halimbawa, ako ngayon nagagamit, ako grantee kang right of way. So, harong ko ngayon niya sa laog. Ining tinampong tig-agian ko, naguron kami, gagamiton ko ini. Pwede ko daw yan ipasimento, tangan nga habo kong maanuhan. Iyan pong right of way naan, ang ma-owner man giraray kan, so kagsadiri kang daga, iyo man giraray, dahil nagbalik. Ang tinao lang sa imo, right? Para mag-agi. So, kung may improvement ka dyan na introduce, gusto mong tanom-tanuman, gusto mong lagan ng kipasimento, paaram kang una sa kagsadiri. Tamataram iyan, nata mo nga lilaganan na bata nga yao, habo ko nga kang mga simento digdita, nature lover ako, bagong ikapang naraot. So, araw po kaya ng So, sa maintenance kang right of way, it is a shared responsibility, and every improvement to be introduced dyan sa right of way, kaipuan, magpaaram, may consent ang kagsadiri. Future change. Pwede daw ngaya, alimaangon yan ngaya, ang daga ako ngaya, agricultural, tinawanan akong right of way. Ngunya, naisip ko, maray pa mapatugdok ako kidigdiki 10-story building.
nagbago su purpose. Classification niya. Mataram sa ko ikan sukag sa dire, ay attorney ngaya, ang ururon tabaga ngaya, pispan man sana, kaya tinugutan ta kang mag-agi-agi digit, ang maagi man sana, sukotsi mo. Yan, nagpapatugdo ka na ngayang building, nag-ano, kay po na ngayon, mga heavy equipment na pala ang maaragi digdi sa daga ako, illegal yan. You cannot change. So, kay puan, kung gusto mong maano yan, may future change, may prior agreement. Yes, kailangan ng consent. Oo, kay puan ki consent, kasi, mararaot man baga sa daga niya. Dati ngayon, ang nag-agi digdi, kotse sa nangon yan, mga 10-wheeler na. May hapot ka na, Attorney Joyce, piradang ruida kang 10-wheeler. 10? Eh, depende da sa reserba. O, kung may doon sa So, iyan po So, ayan po ang concept ng right of way digdi sa Pilipinas in a general sense. So, puntan po natin sa civil code. So, ano ba yung easement? Maki-ano databi, Attorney Joyce, makipa-explain. Ang easement, saro ining pabigat sa property para sa kapakinabangan kang saro pang property. Kung baga, burden. Yes, it's burden a burden. sa property para in favor sa saro. Igwa po din duwang klaseng property na involved sa easement, yung dominant estate at servient estate. So, dominant estate, ito sa nakikinabang. Ito sa nakikinabang. Kaya nga, dominante. Opo. Yeah. Awa nga, kay Pogo kay Agihan. Kaya, sabi man kang saro, sabi naman ka servient estate, okay, mag-agi ka digdi. sabi kang servient estate. At your service boss. Kaya siya inapod na servient. Yeah, that's Okay, correct. dominant, so, nangangaipo, so nabibenepisyon, ang servient estate, iyo mismo so aagihan. Iya siya ang may obligasyon na magtao kay right of way. Ano pang nyaon dyan? Sa ang easement po, naglalaman po ng sarong pahintulot na gamiton ang part lang po kang property. Nadaim man na sa sakripisyo ang ownership kang servient estate. Pwede ka maggamit, pero pag Bako sa imo. sa diri manggiraray po Dahil pag sa dirihon, Opo. pinagamit na ngaya, sinadiri pa. Tigpapaagi na, kinudalan pa. Ayan, sobra naman iyan, Yes. So, ang easement po na tig-aapod, servitude, it is an encumbrance. Kumbaga, kumbaga, I am the owner of the property, I cannot freely use it, dahil ko yan pwedeng gamiton sa gabos, yan nakabuan, kasi may nakikiagi. Obligasyon ko bilang servient estate na magtao ki portion na maagihan dahil kay puwan yan bilang right of way. Tama po. So, portion lang, portion? Yes po. Tapos may duwa pong klaseng easement, yung continuous and interval easement. Ang continuous easement, so, for permitting agihan. Yes. Kumbaga, araw kaning mga tinampo, or aldaw may nag-aagi. Ang interval, intermittent, mga discontinuous. So, minsan lang ti agihan. Yeah. Example po kang, interval easement. Ang right of way po. Kasi bako man siya permiti gagamit pag may nag-aagi man Pag may nag-aagi man sana, pag may nag-aagi man sana, may mga oras ka, di man natawo ang right of way. Opo. Bakante yan, kaya siya tig-apod na interval easement or discontinuous. Igwa pa kita, Attorney Juice, na tig-apod na apparent easement and non-apparent easement. So, ang apparent easement, sarong hirilingan mo, ara mo ng right of way. Diba? Sarong irilingan mo na sana, ara mong may nag-aragi dyan na tawo. Ang non-apparent easement, dahil mo aram, ay agyan pala ngayon Hindi Kasi, lang siya obvious. dahil lang siya obvious, dahil mga signage, dahil Pag mga apparent easement kasi, pag apparent easement, may sign, this way, di ba? May mga araw kan, this way. O kaya ngaya, this way to Hotel California, mga araw kan. Okay, iningang agyan, this way to Barangay Santo Cristo. Iyan ang mga apparent easement na ini ang agyan. Iyan ang mga apparent. May mga agyan man po, lalo na sa mga medyo bulod, mga liblib na lugar, na dahil mo aram, agtig agyan palang kitawo, ang apod ka, non-apparent easement. So, but whether it is apparent or non-apparent, pareho man sa nakanang batas na nag-govern, digdi sa right of way. So, it is acquired, continuous non-apparent easement. Okay. So, the existence of apparent sign of easement between two estates established or maintained by both owner. May mga ang apparent easement, may nakalagay dyan.
public property, private property, do not enter. Pag luminaog ka dyan, pwede kang kasuhan kay trespassing. Ano? Kasi apparent easement. Apparent may mga signage. Oo. So, ano pang nyaon tadig di sa mga ano? Paano po ba na-acquire ang sarong continuous non-apparent easement and discontinuous ones? Oo, simbaga na. Sabi po kang Article 622, ini pong mga easements, pwede lang po ma-acquire by virtue of a title. Title. Oo, patituluhan nindo. Nganing masabi nindo sa indo yan na right of way. Dahil mo pwedeng sa dire yun. Ako ngaya, puon pa nga kang inaki ako, digdi na nga ako nag-agi. So, di nga ako pwedeng pagbawalan digdi na mag-agi. Ma'am, sir, bako ka lang tabi ang nag-agi dyan. Di, pag sa diriha. Ano? Kasi, that is an easement for the general public. Okay, so, kung gusto mong sa imo iyan, patituluhan mo. Bakalun mo, bayadan mo sa kagsadiri, pwede mo siyang patituluhan. Oo. Mabasa ko nakita Attorney Joyce ka mga comment dito, Okay pero po. aktibon sa mga ano. Aktibon sa mga ano ta. So, yung mga ano niya. Sabi ni Ricky Candano, good morning po. Good morning man Sir Ricky. How Oliva Beren, good morning po Attorney Blanche and Attorney Amara. From Kalya Johnny, good morning po sa inyong duwa, Attorney Randy and Attorney Joyce. Salamat sa Diyos na aldaw ito nakantabay na po, legal sana. Salamat po pa-shoutout kami sa Hunop. O dakulo na kitang nagdadangog sa Hunop. Yes. Actually, may mga manungod kami sa Hunop. Nagdadangog man ito. Aliki Lyra Belda Prieto, good morning po sa inyong duwa, Attorney. Good morning ma'am po. Kay Maricel Bardelo sa Beren, good morning. Si say daw ini. Pero ini sa pinakamagayon na instructor sa PE instructor sa SJCC. Wow. Good morning po, Attorney Blanche and Attorney Amara. Watching from Binitayan. Oh, ay dining klase. Dapat na sa SGCC. Good morning po. Pwede ma-discuss man po kamo regarding donation sa daga. Salamat po sa mga masunod pong donasyon sa daga. Donasyon sa daga. Tapos sa pagpatransfer sa daga, saro pang source kang kariribukan. Sabi ni Kalye Johnny, magayon ang topic po nindo, Attorney. Tamakahirak man po kung warang agian, tapos pasalamat tamay agian, nasa maray na pag-uusap. Tama naman. Maski po sa korte, maski niya na kamo sa Court of Appeals, ano pa man giraray, so mediation. Igwa kitang tig-apon na judicial mediation, kung kayang madara sa hururon na. Dahil na magparakarasuan. Pag nagkakarasuan kaya, nagiging divisive. 'Di ba? May gana diyan, may daog. Pero pag compromise agreement, ang apod kan win-win situation. Good morning po sa inyong duwa, Attorney. Hapot ko lang po ba dapat magtao ki right of way sa makikiagi sa daga? Yan po Tigpira po dapat ang sukol. Ang sukol po talaga kung magreligalan kita sa right of way, kung pirang pangangaipo. Halimbawa ngaya, kung ika nag-agi, ikaman sana, tao man sana, pwede sa imong mga 1.5 meter, 1.5 meter. So, nigo ang bisikleta, Pero kung igwa kang kotse, natural, ang right of way ka na dapat itao sa imo, so nigo man ang kotse. Paano nga, Tony, kung igwa nga kaming, truck? Ibang usapan na yan, negosyo na yan. Pero may case man po akong nabasa iyan na dati nagpuon lang siya sa motor. Kasi poultry yung business niya. Tapos nagdakula, jeep na, grinant kang Supreme Court. Oo, kasi needs niya. Ito ang deciding factor diyan. Anong pangangaipo kang dominant estate? Yes. Kaya nga ni ibagay na po na dominante. At saka justifiable naman yung reason niya. Sa kabako man biglaan, bagag, itong sa Supreme Court decision, gradual baga ito. Yes. So kaya, dahil man nabigla. Pero kung halimbawa ngaya, ako, kag sa diri kang servient estate, ang aram ko, sukataning may, naghagad sa kakiagihan ki motor, itong dagaan niya, residential man sana, duwa-duwa sindang tawo. Bigla ko na lang nahiling, itong pagtubod ko. Bigla ko na lang nahiling, may sige na sa kong araging mga 10-wheeler na truck, mga heavy equipment, nagpapatugdok na palan ki resort. Ay, pwede ko yan papunduhon. Bako yan ang hururunta. Kasi, kung aram kong iyan ang hururunta, iba sana ang magiging terms ta. Tatawa ng takakiagihan, pero iba ang magiging tenor kang agreement. Tama. So, ini ang tig-apod po na pag nakikipag-transact man kita, compliance in good faith. So, kung anong pinaghurunan, ito dapat ang masunod.
Okay? Nasa looban. Dipisilon pag nasa looban. Good morning po, Attorney Blanson, Attorney Amara, watching live, Purok 4, Fatima, Tabaco. Kumusta po dyan sa mga taga Fatima? Good morning, Tabi Attorneys, watching you now, legal sana, from Ma'am Mila Bigka. Si Ma'am Mila, ano tayo ni, top fan tayo ni si Ma'am Mila, permi ni sa tuwi, iniman si Ma'am Diskaya Disendoko, top fan taman ini. Good morning po sa indong duwa. May hapot siya, mga tinarawan kang daga. Pagurunan tala lang po ini sa dahil tayo ini pwedeng i-on air, So, concern mo po, iyan, pag mga daga, pag mga daga talaga, dako lang na Common problem sa Pilipinas talaga yan. Kaya baga daing bihira ang magayon na reunion sa family reunion na nag-iriwal sa daga. Sabi ni Perla Bendal, good morning po Sir Attorney. Good morning ma'am. Good morning po Attorney Blanc, Attorney Joyce. Pwede po walong magturugang, pwede po magpabakal sa sana. Maperma, salamat po. Kung tawanan po siyang authorization. Halimbawa, walang magturugang, so sarusa ng maperma, so pito, ma-execute ki SPA. Yes. Authorizing na iningay ang maperma para sa mo. May nag-message ako privately. Paano, attorney, kung nagtugot man sumay sa diri kang daga na magpabakal ki right of way, pero overpriced man ki grabe? Overpriced? Oo. So, ibig sabihin, wala ka mong amicable settlement. You can take it to court. Korte ka nang ma-determine kung pera ang just compensation. Pero tawad-tawad din na sana. Sabi ni Joseph Bilolo, hapot ko po, halimbawa nagbakal kami kay daga, tapos binakalin po, naki-operate. Dapat po, bago ka magpirma, klarado na, kasi, iyan ang problema pag nagbabarakalan. Pag mapabakal ngaya, mabaraya din ki kwarta, mga makaskasunan, papirmahan nga tulos, papirmahan, tapos, pag nagbaraya dana, dahil mo na nakok as seller, may problema pala sa daga, ang responsibilities. Ang tinapala na daga, tagoon, duman na sa looban, the provision for right of way, ngunya na nagkakaigwa kay mga kaso. Kaya po, ang tadigdi, prevention is better than cure. Bago magpirma, mag-ocular inspection mo na kang daga. Hilingon po nindo, baka ang tigbabakal nindong daga, nyaon sa Bulawan, nyaon nga sa bulod, o kaya nyaon sa tago na lugar, na daig ka mong access to the public road. Bago po ka mo magpirma, kasi the moment na pinirma nindo yan, dahil man ka mo pinirit, talagang ang pinabakal, iyo manining area, kaya lang, ayan ang tig-apod na caveat emptor, let the buyer beware. Diba? Bago ka magbakal, hilingon mo muna ang lugar. So, maski baga kita sa mabakal kita sa, masaod, mabakal kita kigulayon, hilingon taon na, tigpipero pilisi pa nga yan, before kita So, dapat, may due diligence man kita before magpirma. Kasi the moment na pinirma nindo yan, ibig sabihin, you agree on everything what is stated in the deed of sale. Yes, kaya dapat mag-ingat po sa pagpirman deed of sale, mapagalon iyan pag nagkakaproblema. Kung day nasabutan, maghapot sa nakakasabot. Iyan po ang dyan. Bago magpirma sa mga kontrata, sabuton, kung dain nindo nasabutan, magpa-assist sa nakakasabot. Okay? Kasi po, ang daga, for life na yan, it is a very complex, especially, ang mga daga tabaga digdi, Attorney Joy, digdi sa, maski bilog sa Pilipinas, mga nakapangaran pa sa mga gurang. Tama po. Tapos, sa mga gurangan, warang records, like birth certificate, kito pa nun kaya po bagat. Masuy-suy ka pa kaan, sisay ang mga aki kainin. Ni nga gada na ngaya, so agum kaan, so aki, grabing suruy-suyan kang family tree, nganing maaraman, mara ni sa kuya, sa notary public, sa abogado, susuruy-suy yun po yan, tigsusuy-suy, una ngayon, nakapangaran ngaya ki Juan de la Cruz, sisay nga mga aki kainin, walo kay ka ng aki attorney, harain na ini, garadaan na nga gabos, ni nga nagada na ini, sisay ang mga aki, so susuy-suy yun iyan, nganing maaraman me, kung sisay ang proper signatory to the contract. So, kaya po iyan na tapos minsan barakalan, tapos pag medyo nagbarakalan na, nag-start, nagpatugdok na kiharong, nyao na sa ibang mga manungod. Nata ngayon, pinabakal sa imo, ang nagpirma ngayon dyan, baka umimanan ka mag-anak,
aki mga yan sa luwas. Bago na problema ka na, nakabayad ka na, nakapatugdo ka na kang improvement mo, ngunyan ti pahali ka. Ang kapot-kapot mong deed of sale, ang nagpirma sana, walong magturugang, saro sa ng puminirma. Daing proper authorization, that can be, that is avoidable contract. Yes. Ano? So, iyan pong dakulo na Sabi ni Dens Valkin, good morning, follow-up question sa right of way, kung pwede mag-park po ang sarong sasakyan, tapos kung sa loob man kang subdivision. May subdivision, naman po yan, depende sa subdivision guideline. Igawa man yata kamukha na homeowners association. May mga regulation man po dyan. Watching from Balibago, Santa Rosa, Laguna. Ali pa sa Laguna si Noel Ski Bicaldo. Good morning po sa inyo, Attorney Blanca and Attorney Amara Joyce. Bawal po ba ang parking? Yan. Depende yan sa regulation kang may mga natigaalaw ninda ang single parking baga saro sa ng sa gilid, basta sa gilid single parking lang. May mga may mga subdivision man habo kang parking. Dapat saro lang ang pwede mong service kasi may allowed may reserved parking baga in kada unit. Haliki Lani Mila Bonagua, good morning po, attorney, watching and listening here in Purok 6, San Lorenzo. Thanks po. Salamat Ma'am Bonagua. So San Lorenzo dako nung kitang paradangog, Joyce. May ka patabig ni Joyce Taga San Lorenzo man kaya ako. Okay. Madali yun ang oras Opo. Madali yun ang oras maalas 12 na naman mga tugang Yeah. Before pala, may gigreet muna ako. Okay lang po Sige ba? na. So tita ako po nagdadangog ngunyan sa Malilipot Albay, si Antine Heidi Biso. May muya siyang request sa kuya na i-announce ko nahuwara sa iyang nahuwara da po sa iyang wallet na maong black and blue color na may pendant na Divino Rostro. May surat po, may pangalan pong Heidi Biso. Baka po may nakapurot po sa Indo. Pakibalik na lang po sa Rizal Street, Malilipot Albay, tapat po ng basketball court. Or pwede man po sa opisina ko na lang po. Iyo. Bago man palang kita magpaaram alas 12 na tulos. Gusto ko man magpasalamat sa dyan po sa staff and management ng Pacho de San Jose Resorts and Convention Center. Sila po ang nag-host kang regular meeting ng Association of Local Colleges and Universities. Very positive so response so mga feedback ang samuyang mga participants. Very nice accommodation, very nice place. So salamat po sa inyong tapos man po, salamat man po dyan sa LGU Malilipot sa nag-tour kami. Tinur ko sa mga delegates na Yung delegates po, from where? From Sorsogon, from Camarines Sur, from Naga, para sa iba nag-uruli na. Bilog na Bicol region. Okay, nice. So nagduman man kami sa sa Busay. So dahil naman kami siningil kang entrance. Salamat. So dyan po sa management. Tapos nagdiretso kami sa Kabuluangan. Kabuluangan Resort. So salamat po dahil na kami chinarge ka entrance Kang Kabuluangan. Okay. Thank you so much po kay Wilson Basaliote. Man sa nangyapalan attorney garma picture man lang naratigiling lang sa place. Actually sabi kang mga pag-iriba mi sa Donsol Sorsogon mga nagpaplano sinda ma-integration dumanda sa Kabuluangan. Madirigida sa Malilipot magayunan pala nga digdi attorney ang mga ang mga lugar nindo. Maplano da sinda king mga integration sa mga kanilang mga mga eskwelahan. Digdi ang ang venue. Nice. Kaya ako, nice. Di magay nakatabang kita sa naka-promote pa kang tourism kang Malilipot Albay. Tapos salamat po sa mga tapos si Sepa mga dapat ang pasalam. Ay iyo. Sina Ma'am Osang, si Sir. Natural si Ma'am Osang wala na yung problema pag late. Si Sir Romy Volante po Sir Romy, salamat po permi minsan pag nagili kami si Romy puro pero tigtatawanan na yan. So Best Cafe. Nice. So sira mo ng Best Cafe. Tapos iyan pong si Sir Jing Montealegre. Salamat man po si Ma'am Osang Bores na puro permi man very supportive sa atong programa na makatao man kita kay tapos kay syempre po si Sir Loins Bornasal na puro permi digdi nakakaiba digdi sa programa
digdi sa technical side. Yes, thank you so much po. Thank you so much. Dakulo na naghahapot ko na taday ka daw nag-commercial break, attorney. Actually po, ang commercial break, nanginayang po kaya ako sa oras. Yes. Nanginayang kami sa oras. Actually, allowed man kitang mag-accept ki mga commercials, di ba? Yung mga advertisements. Ilingon ta po, kaya ang 1 hour kaya sa discussion ta, makabitin. Which is na-appreciate naman po ninda na ma-maximize sa oras. Kaya nagtaka lang sila. In-explain ko naman. Natali kitang commercial Opo. break. Iyo, Kasi ang ikli ng 1 hour. Tanya ko, kung ma-commercial break pa kita, garo kita kan si Ricardo Dalisay na bitin. Oo. Bitin. So anyway po, hopefully kung may nawagan sa mga advertiser. Dayman po. Ano lang po, dakol kayo naghahapot. Oo. Which is may good intentions behind it naman, yung reason. Apo. Na ano yan, na To educate Opo. people. Ang pinaka-purpose mo po digdi sa programa is more on to give to educate people Yes. in a little way na iniman ang nahiling tabagang paraan man na ma-educate ang sa itong mga paradangog Tama na po. sabi nga ni pag may aram ka na maski puro pa confident ka, 'di ba? You're also guided sa ibang mga action na kasi pag nakalaog kita sa sa kompromiso, mapagal magluwas. Tama. So it is better for us to avoid any of this legal ining mga legal consequences na ini by knowing the law. So, yan po, may pahabol. Sabi ni Bonaobra, good morning po tabi sa inyo, attorney, magayon ang topic nindo. Nasimbagabos nakaputan ko sa right of way. Perfect. Libre na. So, ni madam? Free consultation. Free consultation. Sana madong ini kang pigpapakirunan ko kang right of way. Maliwanagan sinda. I-send mo po, ma'am, so link. Ayun po yan sino. So, yun talaga, daron sa rural, kung isabayan ki prayer. Yes. Isabay sa pangadji na magkariliwanagan. Tama. Kami po, maski abogado, ang gusto, may man ki mga conflict. As much as possible, settlement na lang. Settlement. Maski po kami, ako, nagkakapot man ako ng kaso, as much as possible, kung kaya man lang maremedyon in a compromise settlement, that's the better way to settle a dispute. So, inabot naman po kita oras ki pamamaaram, it's 12:00 na. So, mabalik pa ako doon naman sa San Jose after kay kasi may mga activities pa kita duman. So, sangon niya na hapon, the coronation night for the search for Mr. and Miss SJCC. And sa aga, victory party with Tot Happy. Yeah. The live on SJCC. So, Pwede po ba maglaog ang outsider? Pwede man. Okay. Pwede man, pero may tickets reservation kaya Okay. para at least crowd control. So you can message the office of the College Student Council for reservation ng ticket. So inabot pa po ito kay oras ki pamamaaram sa programa ay nalingawan kong bation siguro si pamangkin ko si Maria Faye Pipay Blansa na nagdadangog, si Bornok, si Gabriel James Blansa, si Princess Glenn Blansa, si iba dai na, nagururang na ito. So, yan lang po ini po giraray si Attorney Randy Blansa. And ako din po si Attorney Joyce Amara Vosotros. Para po sa programang Legal Sana.